Pambansang Awit ng Pilipinas. Dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo, aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shenawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna po. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat nina Maria Cristina Herman at pamilya, Edwin, Annalyn at Luis Emmanuel Rivera at pamilya, Kenneth Lloyd V. Zaragoza, Virgilio Zaragoza at pamilya, Luis Leilani, Carmela Marie Reynoso, Andriel at Lea Reynoso, Tony Adel Rojas, Jacqueline Natividad David, Carmen Hiron at pamilya, Edwin at Zeni Lopez, Epipanyo Santos, Attorney Eden at Edgilo Davis. Para sa natatanging kahilingan nina Evelyn Sandel Natividad, Felizardo, Lucy, Louie at Fiel Viray, John Paul Apolinario, Leda at Kit Carmelo Flores, Jaime Pabello III, Jamie Lynn Joy Pabello, Jocelyn at Jaime Pabello Jr., Bautista at Davis family. Para sa maagang pagaling nina Ramon Zaragoza,
Nidia Mendoza, Reynaldo C. Hara, Lawrence Angelo Caparas. Para sa mga kapatid nating mga yumaon na sina Maria Prosperita, Encarnacion, Benito, Francisco Sr., Pasita, Harry Herman, Priscilla Bulaong, Ivy Valdez, Jocelyn Manalo, Rosario Pengson, Jason King Tolentino, Chodoro de Guzman, Florencia, Marcelina, Herminio, Adriano, Lolita, Filomena, Lolita, Marian Jewel Viray, Oliva de Leon, Simfrosa, Matias, Romel, Napoleon Goli Cruz, Antonia Goli Cruz, Jan Vicente Garde, Ricardo Aburque, Catalino de Regla, Fortunata de Regla, Albert Alejo, Philip, Maricel, Herminio, Lolita, Feliz, Julien, Maximino, Josefina, Jaime Sr., Marcos, Elmer Pamintuan, Ricardo Lucas, Ricardo. Para sa anibersaryo ng kasal nina Lazaro at Felina Canlas. Sa darating pong linggo ay National Bible Sunday. Maaari po kayong magdala ng inyong mga Biblia para mapabasbasan sa bawat misa. Salamat po. Miyerkules, ika-21 ng Enero, paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Panginoon, ating paglaya, minang
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw ating ginugunita, Sang Martir at Dalaga ng Simbahan, si Santa Ines. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon, ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon, may gatas ka pa sa labi, samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma." Idinuktong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?"
At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo ay tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tayo pong lahat. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpa ay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes.
upang ipapatay si Jesus. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Mga minamahal kong kapatid, ang ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel ay isang kwentong alam at mukhang kabisado naman natin. A story that is familiar to us. And this is the battle between the strong, giant, experienced warrior with sword and shield, with full battle gear. The name of the giant, Goliath. And he is against not a warrior, but a shepherd. And he was small in stature, and his name was David, and is David. Wala siyang mga espada, ang meron lang siya tirador at saka mga bato. Yun lang. Ito ay kinukwento sa mga bata, no? The battle between David and Goliath. So what can we learn from this story? You know, we have all Goliaths in life. We are all Davids. And we are up against our Goliaths. Madami tayong kalaban. At yung mga kalaban natin, mga kaaway natin, we can say struggles in life, problems in life, they are Goliaths, monsters, malalaki. At gusto tayong kainin, gusto tayong talunin, gusto tayong padapain. At tulad ni David, hindi naman tayo experienced warrior. Ano lang ba dala-dala natin sa buhay? We can say, some stones and a slingshot. Walang-wala sa mga problemang kinakaharap natin. Walang-wala sa mga struggles na meron tayo. But I want you to take note of the line from David. Paano ba niya natalo ang higanting si Goliath? Hindi niya nilagay sa kamay niya ang kanyang kapalaran. Kasi kung sa kamay lang niya, sure he will lose. Kasi hindi naman siya mandirigma at hindi naman espada ang dala niya, tirador lang. Pero saan niya nilagay ang kanyang kapalaran? Saan niya nilagay ang laban? Hindi sa kamay niya, sa kamay ng Diyos. And with God at His side, he was assured of victory. And he was victorious indeed against a mighty, giant opponent in Goliath. Look at the lines from David. Ang dala mo'y tabak, sibat, at balaraw. Kompleto, di ba? Full battle gear. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inihahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. You see? Lalabanan kita in the name of my God. My dear brothers and sisters, what are your Goliaths? What are your giants? It may be a family struggle. It might be a sickness. Ano bang mga problemang meron ka? Baka utang, mahirap yan. O baka may kagalit ka, dating mga kaibigan. Ano ang mga pinagdadaanan natin ngayon? And you know, these problems, these Goliaths, when faced with our Goliaths, like the man in our gospel from St. Mark, napaparalisa tayo eh. Di ba yung tao dito sa gospel, meron siyang patay na kamay. Kapag nandyan ang kalaban, hindi tayo makakilos. Kapag nandyan ang kaaway, hindi tayo makagalaw. We are paralyzed. Kasi nakakatakot. Kasi nakakakaba. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun nga ang problema.
nilalagay mo lang kasi lahat sa kamay mo. At kapag tayo lang ng tayo ang gumagawa ng paraan, kapag tayo lang ng tayo ang gumagawa ng solusyon, maraming pagkakataon tulad ng tao sa gospel, patay ang kamay. Walang magawa, parang pasuko, parang pabigo. And so we learn today from David, if we don't want our hands to be paralyzed, then facing our Goliaths, we say, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, susuong na naman tayo sa araw na ito. Panibagong araw, nagsisimba tayo. Paglabas natin ng simbahan, yun, haharap na naman tayo sa mga Goliath natin. Madami na naman tayong mga makakasalamuhang mga tao na kinaiinisan natin, na kagalit natin. Paglabas natin ng simbahan, ganun pa rin. Yung sakit natin, nandun pa rin. Yung utang natin, nandun pa rin. Yung mga iniintindi natin, paglabas ng simbahan, intindihin pa rin. We will face our Goliaths as we exit this church, as we exit our parish. But learn from our readings today. No Goliath can paralyze me. Walang anong problemang hindi makapagpapagalaw sa akin. Sabagat tulad ni David, meron lang siyang bato at tirador, pero sapat na yung meron siya para matalo ang mga Goliath niya sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, sapat palagi ang biyaya ng Diyos. Oo, malaki ang problema. Maraming problema. Pero naniniwala ako, kaya kayo nagsisimba pa rin at naniniwala sabagat binibiyayaan pa rin kayo ng Diyos ng mga pagpapalang inyong kinakailangan to survive. And that is your slingshot. Those are your stones. Yung mga pagpapala na ibinibigay sa inyo. Maaring hindi malaki, maaring hindi engrande, maaring hindi magarbo, pero meron ka pa ring dala sa paglabas mo at pagharap sa mga kalaban. You have your slingshot, you have your stones. At dahil meron naman tayo kahit papanong dala-dala, yung tirador at mga bato, kahit sinong Goliath ang makaharap ko, kaya kong talunin. Just put into your mind and heart the words of David. Malakas man ang kalaban, malaki man ang kalaban, lalabanan ko to, hindi sa kamay ko, kundi lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. And if we place our life in the hands of God, who can defeat us? If we place our faith in the hands of God, kahit 4 na Goliath yan, kahit 5 Goliath yan, kung malaki ang problema, siguro narinig yun ay kasabihang yun, meron akong mas malaking Panginoon. Amen. Magsitayo tayo. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa bawat pagsamo ating itugon, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig,
iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano nawa ay hindi maging mga taong mapagkunwari sa sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat, nawa ay magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, nawa ay makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon, ilagay natin sa Kanyang mga kamay yung ating mga kahilingan, panalangin at intensyon. Mapagmahal na Diyos, inangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagla sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkatinipig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo't basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agnes sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatiling nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinipinayang nalamatayang iyong alam, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasarin ang kaharian
Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyon kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ika'y magmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkaral. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agnes, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon.